Welcome again sa ating paglalakbay tungo sa kaalaman at katotohanan dito sa Fitful Believer. Kung hindi fitful, hindi believer. Ito uli ang inyong nakaupong naglilingkod na walang kadala-dala. Idol Bert lang po. Itong istorya na to ay karugtong sa unang video. Nilagay ko ang title sa description sa ibaba. Mahaba kasi itong topic na to. Sumasakit na yung mata ko sa kababasa. Kaya hindi ko makover lahat sa isang video lang. Ang mga referensya ko ay pwede niyong ma-check kasi pinapakita ko ang URL or ang source sa aking referensya. Hindi lang sa mga dokumento, pati na sa video sa mga content creator na aking ginamit. Nag-hire ako ng mga artificial intelligence na may mga magandang boses para may katuwang ako sa pagbasa. Ang kanilang pangalan ay may kaparehang pangalan sa tunay na buhay. Pero hindi naman sila kamukha. Magpakilala mo na kayo mga bro and sis. Starting from left to right. Salamat Idolvert, magandang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako pala si Bromeo LJ Yanot kaya ang palayaw ko ay Bro LA. Salamat Bromeo Ilidianot. Parang ang tunog hindi tunay. Kaya siguro pinaiksi lang ng Bro Ili. Ikaw naman, ma'am. Si Pope John Paul II ay gumawa ng maraming paghingi ng tawad. Sa kanyang mahabang panunungkulan bilang Papa, humingi siya ng tawad sa mga Hudyo, kababaihan, mga taong nahatulan ng Inkwisisyon, mga Muslim na pinatay ng mga Ikaw Crusader, muna, Sister at Luz. halos lahat. Magpakilala ka muna. Nasa pagpakilala pa tayo. Sabihin mo muna anong pinapangalan sa'yo, saan ka nang galing, at iba pa. I'm sorry Idolvert, masyado akong hot, giniginaw kasi ako. Ang tawag nila sa akin ay Sister Luz, dahil maganda raw ang boses ko, salamat naman sa 11 Labs. Ang pinanggalingan ko ay humanpal. Ang mga hilig ko ay kumanta, Huwag makipagsisinsan. na lang yung mga hilig, Sister Luz. Baka mapunta pa tayo kung saan-saan. Ikaw naman, Ate Edna, familiar ko ang iyong pangalan sa YouTube channel ah. Sinabi mo na, ang aking pangalan, Adolvert. At ako ay hindi katulad ni Sister Luz. Wala akong mga hilig, ang sa akin ay mapaglingkuran ka lang. Yun eh. Bago tayo mapunta sa karugtong na Inquisition, kailangan nating mapanood ang panahon sa wala pa ang Inquisition. Lalo na sa hindi pa nakapanood sa bidyong sinundan ito. Sige, background muna tayo. At siyempre, magtanong tayo sa isang expert. Sister Luz, ipakilala mo naman ang ating source. Ang ating source ngayon ay isang propesyonal na manunulat at historiador na nakatuon sa kasaysayan ng sinaunang Roma. Siya ay mahilig umunawa sa komplikasyon ng Imperyong Romano mula sa arkitektura nito hanggang sa panitikan, mga sistemang pampolitika hanggang sa mga istruktura ng lipunan. Mayroon siyang bachelor's degree sa klasikong pag-aaral mula sa Rutgers University at kasalukuyang kumukuha ng PhD sa klasikong arkeolohiya sa UMass Amherst. Kapag hindi siya nagre-research o nagsusulat, masaya siyang namamasyal sa mga labas sa Europa kung saan kumukuha siya ng inspirasyon mula sa kanyang mga paglalakbay. Mga kaibigan at mga kapatid, ikinagalak kong ipakilala si Moshe Rideout. Salamat, Sister Luz. Ang hirap i-pronounce tong pangalan ni Mose. Gusto naming malaman, bro, kumusta ba ang simbahang Katoliko sa sinuunang Roma or Ancient Rome? At kumusta ang kalagayan ng Papa in terms of its power and influence? Salamat Sister Luz at sa iyo Bro Adolbert, magandang araw at gabi sa mga nanunood. Ang malakas na presensya ng simbahang Katoliko sa sinaunang Roma ay naging mahalaga, at ang tungkulin ng Papa ay napakahalaga. Tinitingnan ng maraming Romano ang Papa bilang pinuno ng kanilang relihiyon at relihiyosong buhay. Isinusuri rin ng marami ang Papa bilang isang pinunong pampulitika, na nagpapasya sa mga pag-spiritual at relihiyosong gawain ng Imperyo Romano. Bukod dito, isang napaka-impluwensyal na personalidad sa lipunan ang Papa, na may malaking kontrol sa batas at sa mga desisyon ng Senado. Ang Papa ay responsable sa pagtitiyak na sumusunod ang imperyo sa doktrinang Katoliko. Gayon din na tiyakin na sinusunod ng lahat ng mamamayan sa loob ng imperyo ang mga panrelihiyosong ritual ng simbahan. Karapatan din ng Papa ang pumili ng mga obispo,
Magtatag ng mga monasteryo at simbahan, siya ang responsable sa pagtatalaga ng mga relihiyosong opisyal at may pangwakas na awtoridad sa pagpapasya sa kapalaran ng mga nahatulang kriminal o mga mahalagang panrelihiyosong bagay. Ganon. Bukod pa sa kanyang mga reliyosong tungkulin, ano pa ang mga impluensya ng Papa? Bukod sa kanyang mga relihiyosong tungkulin, may malaking impluensya rin ng Papa sa politika at pamamahala ng Imperyo Romano. May kapangyarihan siyang magpayo sa mga emperador hinggil sa mga patakaran at kahit magtalaga ng mga gobernador at iba pang opisyal ng gobyerno. Maaaring konsultahin ng Papa sa mga usapin ng patakaran sa dayuhang pulisya at may kapangyarihan siyang magdeklara ng digmaan. Maaari rin niyang magsagawa ng pagtitipon ng Senado at makasagot sa mga tanong at magpayo sa personal na kalagayan. May kapangyarihan din siyang bawiin ang mga batas na naipasa ng Senado. Bukod dito, ang Santo Papa ay nagiging ehemplo sa moralidad at espiritualidad, naglalahad ng mga sermon at nagtuturo ng pananampalatayang Kristiyano. Inaasahan na siya ay maging halimbawa sa moralidad para sa mga tao, at ang kanyang mga kilos ay maingat na binabantayan ng simbahan. Nangingialam pala siya sa pamamulakad sa politika sa Roma. Gusto rin siguro niyang tiyakin na hindi na mauulit yung mga karahasan tulad ng labanan sa gladiator at iba pa. Tulad din naman ngayon, ang mga pare ay nangingialam sa mga programang tuwing may pista. Pakialaman nila ang tungkol sa pangkaluluwang aspito. Kumusta naman kaya ang kanilang pagpalaganap ng Kristyanismo doon sa Roma? Ang Santo Papa ay isang malaking puwersa sa pag-unlad ng Katolisismo noong panahon ng Imperyong Romano. Siya ang responsable sa pagtatag ng estruktura ng simbahan at ang mga doktrina nito, pati na rin sa pagbabantay sa pagsasanay ng mga hinaharap na mga pari. Aktibong itinaguyod din niya ang pagkalat ng Kristyanismo, naglalakbay sa buong imperyo upang ipangaral ang pananampalataya at magtatag ng mga bagong simbahan. Siya ay malaking impluensya sa Kristyanisasyon ng imperyo, kung saan ang kanyang mga aral ay naging bahagi ng ilan sa pinakamahalagang teksto sa Kristyanismo ngayon. Kahit sa kasalukuyan, nananatili ang Santo Papa bilang isang mahalagang personalidad sa simbahang Katoliko at sa buong mundo. Ang Papa ang responsable sa paggawa ng mahahalagang desisyon tungkol sa kapaki-pakinabang at dayuhang pangyayari ng imperyo, at itinuturing ng marami bilang gabay sa moral at etika ng imperyo. Okay naman pala ang kaniyang pakikialam lalo na sa larangan ng ethics at moral ng imperyo. Ang kaniyang influensya ba ay hanggang Roman Empire lang? Ipakita mo natin ang sinasakupan ng Roman Empire sa sa mapa. Ito yung Roman Empire, binubuo ng Eastern and Western Empire. Hanggang dito lang ba ang kaniyang influensya? Ang impluensya ng Papa ay umabot sa labas ng hangganan ng imperyo, at siya ay itinuturing na isang tauhan ng awtoridad sa ibang bahagi ng mundo. Maraming mga pinuno ang humihingi ng kanyang payo tungkol sa mga usapin ng pananampalataya at politika, at ang kanyang impluensya ay tumulong sa paghubog ng kasaysayan ng mundo. Siya rin ay itinuturing na gabay sa moral ng marami, kung saan ang kanyang mga aral at sermon ay umaabot sa malalayong lugar. Ang Papa rin may impluensya sa mga usapin ng batas ukol sa pamilya at sa pangangalaga ng mga babae at bata. Siya ang responsable sa pagtitiyak na ang mga asawa ay magtugon sa isa't isa sa makatarungan at wastong paraan, at maaari siyang makialam sa mga kaso ng pang-aabuso o pagpapabeya. Maaari niyang ipataw ang mga parusa sa mga hindi sumusunod sa batas. May influensya din pala siya sa mga usapin ng batas ukol sa pamilya at sa pangangalaga ng mga babae at bata. Parang DSWD. Oo, ang Papa ay may impluensya rin sa usapin ng katarungan sa kriminalidad. Siya ay may kapangyarihan na magbigay ng kapatawaran at bawasan ang mga sentensya, pati na rin ang paghubog ng mga batas at patakaran ukol sa parusa. Ang kanyang mga desisyon at aral ay may epekto sa buhay ng lahat ng mamamayan, at siya ay itinuturing na pinakamataas na awtoridad sa moral sa Roma. Para din pala siyang nasa Department of Justice. Ayaw siguro niyang na umabuso ang mga kapangyarihan tulad ng mga hari, prinsipe, prinsesa, mga nobles, mga counts. Hindi natin maintindihan mga ranggo nila. Baga sa atin ay mga gobernador, mayor, kapitan, konsihal, ayaw niyang umabuso. Ganun ba yun? Tama ho kayo.
Ang Papa ay may malaking kapangyarihan din pagdating sa mga usaping panlabas. Konsultahin siya ng mga pinuno ng mga banyagang bansa sa mga usaping patakaran, at ang kanyang mga opinyon ay may malakas na impluwensya sa maraming internasyonal na labanan sa kapangyarihan. Ipinapakita ang impluwensya ng Papa sa pandaigdigang diplomasya bilang isang puwersang nagpapanatili ng kaayusan at ang kanyang awtoridad ay malawakang iginagalang. Ang pamana ng Papa sa sinaunang Roma ay isang bagay na nararamdaman pa rin hanggang ngayon. Siya ay isang makapangyarihang personalidad, sa simbahan at sa buong mundo, at ang kanyang impluwensya ay malawak at malalim. Ang kanyang mga aral at desisyon ay tumulong sa anyo ng kasaysayan ng imperyo, at ang kanyang papel bilang espiritual na pinuno ng simbahang Katoliko ay hindi maitatanggi. Para din siyang nasa Department of Foreign Affairs, ha? Salamat mo siya. Ako ay iyong naliwanagan. Yung mga pinapahayag mo, ay kopyahin ko na lang yung link kasi baka may gustong mag-follow up. Pero ito ang malaking pero. Matapos ang pagbagsak ng Western Roman Empire noong ika-5 siglo, nagkaroon ng malalim na pagbabago sa mga simbahan ng mga Germanic successor states. Babalikan kita mo mamaya, Mose. Ikaw na naman mag-report, Bro Ile. Anong nangyari matapos bumagsak ng Western Roman Empire noong ika-5 siglo? Salamat Brother Idolbert. Hindi na sila umaasa sa Papa sa Roma o sa mga ecumenical councils para sa gabay. Sa halip, ang mga anointed kings at mga nobles ang nagtanggol at nagtatag ng mga simbahan at abbeys. Bagamat hindi inabrogate o binura ang canon law na nagsasabing ang mga obispo ay dapat piliin ng mga klero at tao ng kanilang hinaharap na dioceses, hindi ito nasusunod. Ang mga obispo at abot ay itinalaga at ininstall ng mga hari sa isang seremonya na kilala bilang investiture. Sa pag-invest ng isang obispo, ibinibigay ng hari ang isang crosier, staff, at isang singsing at sinasabing, tanggapin ang simbahan. Ano ba ang kahulugan ng investiture o pag-invest ng isang obispo? Bro Ile? Ang investiture ay tumutukoy sa formal na paglalagay o seremonya kung saan binibigyan ng isang tao ng kapangyarihan para sa isang posisyon ng kapangyarihan o opisina. Maaaring nitong tumukoy sa pagtataas o pagbibigay ng isang bagay, tulad ng karangalan o titulo. Ang investiture para sa aking pagkaintindi sa konteks sa kasalukuyang panahon, ito ay appointment. Ang ibig sabihin, ang mga monarch na o mga king ang mag-appoint sa mga obispo o mga kaparian na kanilang gusto. Hindi na ang pinuno ng simbahan? Ano namang kapalit? Sa kapalit, sumusumpa ang obispo, pare, o mataas na clergy na maglingkod sa hari, kasama ang ng bayad, pamamahagi ng mga fiefs. Sa lipunang Europeo noong panahon ng feudalismo, ang fiefs ay isang pinagmumulan ng kita ng isang vassal na itinatangi mula sa kanyang Panginoon bilang kapalit ng kanyang mga serbisyo. Karaniwan, itong binubuo ng lupa na may kasamang ilang mga tao na hindi malaya, unfree, na magsasaka at itinuturing na sapat upang suportahan ang vassal. Ang ibig sabihin pala, ang sobrang tingala ng mga hari at noble sa Papa ay nabawasan na, kung hindi man lang nawala. Ganun na nga. Pero laging tandaan na ang mga ganitong sitwasyon ng mga pagbabago ay hindi applicable sa lahat ng mga rehiyon in a particular historical contexts. Ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng simbahan at monarkiya ay nagbago sa paglipas ng panahon na sumasalamin sa mga komplikadong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga puwersang relihiyoso at pampulitika. Halimbawa na nga itong pagbabago ng kapangyarihan or shift of power. Halimbawa na nga itong pagbabago ay tulad nitong investiture controversy kung saan ang alitan sa investitura, kilala rin bilang investiture contest o investiture dispute, ay isang alitan na tumagal mula Juwan 76 hanggang Agbi 22.
sa pagitan ng kapanahunan ng Simbahang Katolika at ng Salian Dynasty ng mga haring Aleman na namahala sa Holy Roman Empire. Ang tunggalian ng Papal Imperial ay nakatuon sa pagtalaga ng mga obispo, pari, at opisyal ng mga monastiko sa pamamagitan ng lay investiture, kung saan ang mga opisyal ng simbahan ay pinipili para sa kanilang mga posisyon at itinalaga sa pamamagitan ng Estado kaysa sa pamamagitan ng Santo Papa. Ang awayan ay kadalasang ideolohikal ang ugat nito sa pagitan ng mga koalisyon ni Pope Gregory VII, Origer 173, 1085, at ni Henry I, the Holy Roman Emperor, R. 1084, R. 1105, at ang hari ng mga Aleman, R. January 56, 1105, bagaman nagpatuloy ang alitan kahit matapos ang kanilang mga kamatayan. Ang alitan o investiture dispute or controversy ay unti-unting lumaki noong ika-11 siglo mula sa mga maliit na pakikialam ng mga imperial lords sa mga gawain ng simbahan at mula sa isang malawakang kilusang reforma sa loob ng simbahang medieval na pinamumunuan ng mga papa, kung saan ang layunin ng reforma ay the complete freedom of the Church from control by the state, the negation of the sacramental character of kingship, and the domination of the papacy over secular rulers. Take note, the domination of the papacy over the secular ruler or estado. Umabot sa kritikal na punto ang tensyon mula sa banggaan ng estado at ng simbahan noong 1076 nang ipatawag ni Henry IV ang pagbibitiw ni Pope Gregory VII. At bilang tugon ng Papa, ang hari ay tiniwalag or ini-excommunicate. Pagkatapos sa pangyayari ay sumiklab ang digmaang sibil sa pagitan ng mga alagad ng hari na loyal sa imperyo ni Henry VIII at ng isang koalisyon ng mga tutol sa imperyo at mga tagapagtaguyod ng mga reformang Gregorian o ni Pope Gregory VII. Mahabang kwento mga kapatid at kung sundan natin hindi tayo matatapos ng isang linggo. O sige, tigil na. May ibang usapan tayo. Ano ba naman ang binabasihan o pinaghugutan ng lakas ng Santo Papa sa kaniyang kilos na nabanggit sa unahan tulad na lang na ang Papa ay hindi lang nagpapasya sa mga pang-spiritual at reliyosong gawain ng Imperyo Romano. May influensya din siya sa pampolitika at bukod dito, ang Papa ay may malaking kontrol sa batas at sa mga desisyon ng Senado. Bro Eli, sa palagay mo, saan siya humugot ng lakas? Sibasahin natin sa Hebrews 30:10. Sundin ninyo ang inyong mga pinuno at pasakop sa kanila, sapagkat sila ay nagbabantay sa inyong mga kaluluwa bilang sila ang magbibigay ng pananagutan. Hayaang gawin nila ito ng may kagalakan at hindi ng may pagdaing, sapagkat iyon ay walang pakinabang sa iyo. At sino ba namang lumalaban? Mas may autoridad ang Stopapa dahil siya ang autoridad ng Diyos. Tulungan mo nga akong magbasa, kapatid na Daniel, hindi ko nasuot ang eyeglass ko. Sa Roma 13:2. Roma 13:2. Ito ang ating mababasa. Sa makatulin, ang sinumang lumalaban sa mga otoridad ay lumalaban sa kinakda ng Diyos. At ang mga lumalaban ay magkaroon ng paghatol. At ang narinig ninyo mula sa amin, tinanggap ninyo ito hindi bilang salita ng tao, kundi bilang salita ng Diyos, na kumikilos sa inyo, mga mananampalataya. Basahin mo kaapatid na Daniel sa 1 Thessalonica 2:13. Tika muna, Brother Eli, Brother Daniel. Kaya pala may ganong pagkilos ang Santo Papa dahil naayon din pala ito sa kasulatan. Pero ayon na lang ito sa ating interpretasyon sa Bible, Bro Eli, at ating inilapat sa tunay na pangyayari. Pero mga bro, kayo dyan, kayo na rin ang mag-interpret ayon sa inyong opinion base sa nangyari. Balikan muna natin si Mose. Mose, maraming salamat sa iyong pananaliksik at pati kami ay nakikinabang sa iyong research. Pakinggan naman natin ang research ni Sino ba tong AI? Sino ba tong AI na to? Sa daming mga AI ngayon, malitaw ka sa mga pangalan at nang minsan ay mukhang totoo. Kaya mag-ingat tayo mga bro kasi
Sa ngayon ay nagmukhang totoo na ang mga fake. Kaya kailangan yung mga importanteng informasyon na makuha sa social media, kailangan talaga i-double check. Tulad nitong aking vlog o report, sinadya ko na may makita na mga dokumento or source para kayo mismo ay makapag-double check. Tingnan nyo ang source kasi kung hindi mo dinouble check, ibig sabihin ay sangayon ka o baka di ka interesado. At kung kasalungat naman sa iyong research, base din sa mga reliable sources, ay magkaroon ka na ng paghihinala na lalong magsigasig sa iyo na magsaliksik pa more. Tuloy-tuloy tayo mga bro. Noong nagsimula ang unti-unting pagbagsak ng Western Roman Empire sa 476 AD to 800 AD, ang mga taong ito ay tinatawag sa viewpoint ng isang Italian scholar na si Petrarch na Dark Ages or Early Middle Ages. Nag-shorten tayo dahil nabanggit na ang ilang informasyon sa naunang video. Ating munang isummarize ang cause, which is kalagayan ng Roman Empire at ang simbahan bago tayo magpatuloy sa effect, which is the Inquisition. At hindi natin babanggitin uli ang Inquisition sa Qatar, Waldensian at Spanish Inquisition. Kasi yan ang naunang nabanggit sa naunang video. Ating i-highlight ngayon na ang simbahan na pinamumunuan ng Santo Papa mula na naging Kristiyano si Constantine the Great noong 312 AD ay makapangyarihan na ang simbahan. Hindi lang sa simbahan, pati na sa estado. Kahit anong sangay ng serbisyo ng estado ay pinakialaman ng simbahan. Ang punto dito ng simbahan, kapag patungkol na sa kaligtasan sa kaluluwa ng bawat taong Kristiyano, pati na sa hari o imperyo, ang may final authority nito sa guidance ay ang authority ng simbahan. Kaya minsan, balisa ang sinuman na ma-excommunicate ng simbahan kahit na ang hari at tinutukoy at ang tinutukoy na simbahan ay ang simbahang Katoliko. Noong medieval period or Dark Ages, nag-iisa lang kasi ang Kristiyanong religion at walang iba kundi ang Katoliko. Pero may mga taon minsan na hindi pumayag ang ibang estado o ang hari na magpailalim sa Santo Papa. Nabanggit na natin yan. Ito ang tanong ngayon, ano ba ang Inquisition? Sige, Ate Edna, ikaw na lang. Sige, ako na lang. Ako na lang yata ang pinakamaganda para sa'yo, Idol Bert, ano? Ang Inquisition ay isang proseso ng hudisyal at kalaunan ay naging isang institusyon na itinatag ng Papa at minsan ng mga sekular na gobyerno upang labanan ang heresya. Ito ay nagmula sa Latin na salitang inquiro na nangangahulugang mag-imbestiga. Ang pangunahing layunin ng Inquisition ay upang mapanatili ang doktrina at kapangyarihan ng simbahang Katoliko sa pamamagitan ng pagtukoy at pagparusa sa mga itinuturing na heretiko. Bigyan lang natin diin, Ate Edna, na ang kahulugan ng Inquisition ay pag-imbestiga kung sino ang sumalungat sa katuruan ng simbahan. At idagdag na lang natin, base sa ating naunang video, na ang mapatunayan na nagkasala ay hinikayat ang pagsisi upang tanggapin sa simbahan o di kaya'y bumalik sa simbahan at hindi patayin. Ano naman ang kahulugan ng heretiko, Ate Edna? Paliwanag din. Sa panahon ng medieval, ang heretiko ay isang tawag sa mga taong itinuturing na heterodox o kontra sa opisyal na doktrina ng simbahan. Baka ang sunod mong tanong ay, Dul, kung ano ang opisyal na doktrina ng simbahan na kinokontra ng mga heretiko. Hulaan mo na. Importante kasi yon. Ito nagpahiwatig sa true church at original church at ang fake church. Kasi kung hindi ako nagkamali sa pagbibilang, isa lang ang tinayo ng simbahan ni Kristo. Kaso lang pinag-agawan ang tunay na pangalan sa tinayo na Iglesia ni Kristo. O sige, tuloy mo kung ano ang opisyal na doktrin ng simbahan.
Tulad mo, hindi ko kabisado ang mga doktrina ng Katoliko, kaya dating daan, tinatanong ko si ChatGPT. At ang tugon niya makikita naman sa screen. Hindi ako kumbinsido masyadong general, kaya kumuha ako sa mga posts sa Facebook sa mga heretics. Joke lang ha, ito yon. Hindi dating daan at na. Dating gawi. Banggit mo ang dating daan na tinayo ni Bro Eli Soriano. May post siya sa social media tungkol sa kahulugan ng Holy Inquisition. Nakasalungat sa ating nasaliksik sa nakahulugan. Saan kaya kumuha ng referensya yon? Hinahanap ko. O baka mayroon siyang nakita sa Biblia. Pakinggan natin saglit. So ipapakita namin sa inyo, papanood po namin sa inyo. Panoorin. Nagkakataon lang, nag-aral po ako ng kasaysayan ng relihiyon. Ang Katoliko po ang kauna-unahan sa mga relihiyon na gumagamit ng pagpatay sa tao para lang sila'y makapaghari o makakumbinsi ng kaanib sa kanila. Isa ang Katoliko sa mga gumamit niyan. Wala akong nabasa sa kasaysayan ng Hinduismo. Wala akong nabasa sa... Hello, and welcome to the WVBS. Wala rin akong nabasa sa kasaysayan ng Protestantismo na meron silang aral na papatayin yung ayaw maniwala. Sa Katoliko, meron po. Ang tawag doon, Holy Inquisition. O banal na pagpapapatay. They call it Santa Inquisition, the Holy Inquisition, the doctrine of the Catholic Church to kill the heretics. Yan po ang sabi ni Ginoong Eli Soriano. Meron tayong dalawang bagay na dapat i-expose dito. Sabi ni Brother Eli, yung sabihin ng salitang Inquisition. The act of inquiring or examining. Ayan. So pagpapapatay ba yan? Hindi po. So it's only the act of, questioning something. Okay. So, dyan pa. Bro Eli, anong masabi mo sa aking idol na katukayo mo? Ito na ang tipikal na halimbawa ng heretiko. Halos lahat ng katuruan ng simbahan mula ulo hanggang paa, from A to Z, ay sinalungat niya para bagang walang nanagawang tama ang Katoliko at siyang nakikianib lang ang siyang tama. Hindi ako magaling sa Biblia, kapatid, pero makikita mo ang trick na ginawa niya. Tinanong siya kung sinong gumawa ng Biblia, pinaikot ang sagot. Hindi sinagot kung sinong pangalan ng tao, pasensya na hindi ko mahanap ang video na yon. Pero ito na lang, panoorin muna natin. Miyembro na nauto sa miyembro na inyong video tayo, ipapasok natin dito. The true church has that power and has all that gifts. Now, we are affiliates of that church. We are believers of that church. We are imitators of the true church. So we do not claim that we are the true church. The original church is the true church. And that is the only and the one and only true church. The original church that was established by our Lord Jesus Christ, preached by the apostles, and their news and their preaching have reached the Philippines, our country, by the Bible. So we believed in that true church. We are not the true church. We are imitator of the true church. And we are member of the true church in the Bible. Papaano ka ngayon magiging miyembro ng true church sa Biblia? Ibig sabihin pala, ang tunay na iglesia daw ay nasa Biblia. Ang tanong, nag-i-exist pa ba yan? At saan ang headquarters niyan? Dapat doon kayo umanib sa mismong headquarters, hindi sa Biblia. Kung Biblia ang aaniban mo, natural ang hahanapin mo yung nag-compile at nag-canon yan. Doon kayo umanib, hindi mismo sa Biblia. Ano? Hindi kayo dito mismo aanib dahil sabi nyo umanib kayo. Common sense. Ang dapat nyong aniban, yung nag-compile at nag-canon nito, doon kayo umanib dahil yun ang true church. Common sense. Ito ang questionable, mga kapatid. Hindi daw sila ang tunay na simbahan, umanib lang sila sa simbahan na dinala ng mga Kastila sa Pilipinas. Alam niya ang history, pero hindi man lang niya binanggit kahit isang pudyot. Na Katoliko ang religiyon na dinala ni Magellan sa Pilipinas, hindi lang Biblia. Kung siya'y umanib, bakit hindi niya alam kung sinong founder ng Catholic Church? Makikita naman sa referensya sa history. Ito na ang sinasabi natin na namimili ng paniniwalaan sa history. At ito pa, ito ang nakapagtataka, napansin ko, na ini-English niya ang kanyang pagkasabi. We are not the true church.
We are not the original church. The original church is the true church. That is the only and only one true church, preached by Jesus Christ, and the preaching reached the Philippines, our country. Alam mo, Idol Vert, ang karamihan sa kanyang sagot ay sinasalita niya sa lingwahe na Tagalog at minsan pa nga sa lingwahe sa nagtatanong para madaling maintindihan. Hindi ka rin ba nagtataka, kapatid? Panoorin muna natin ito bago ako huminto sa kadadakdak. My God, I hate lies. Bro Eli, paalala lang, Inquisition ang ating topic at ang paghingi ng tawad sa Santo Papa. Wala tayo sa debate. Oo, alam ko. Si Katukayo nga ang pinaka-ehemplo na heritiko ayon sa estriktong kahulugan ng salitang heritiko. Kung nagkataon lang nabuhay siya sa Medieval Inquisition, kung saan pinahintulutan ni Pope Innocent IV ang paggamit ng torture sa mga matitigas na ulo, sa ilang mga pagkakataon ng Inquisition para makapagsisisi at iwanan ang katuruan na heritiko. Kung ako ang inquisitor, ito lang ang tanong ko. Sino ang founder ng Catholic Church? Panoorin muna natin ang video, kapatid. 28 ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Hindi kami yon. Yang relihiyon na yan, hindi ko kilala yung mga taong nagtayo. Hindi pa ako tao noon 2,000 years ago. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun. Hindi pa ako buhay noon. Ang hirap talaga, no? Ang hirap sagutin ang katotohanan. Halos lahat ng founder ng relihiyon ay alam niya, pero itong sinaniban niya na relihiyon na dinala dito sa mga Kastila sa pamamagitan ni Magellan, hindi niya alam dahil hindi pa daw siya buhay noon. Dito nasira ang kanyang logic. O di i-google mo, sabi pa nga ng isang pastor. Alangan naman na ang sinaniban niya ay ang Iglesia ni Cristo sa Far East. May kaso nga siya doon. Di rin pwede siya sa Sabadista kasi kumakain siya ng baboy. Di rin siya sa born again kasi magasto yon. Magkaroon siya ng 2 birthday. Hindi rin siya pwedeng bumalik sa suhay na kanyang sinaniban noon dahil tiniwalag daw siya, sabi ni Bro Melchor Manalili, na nagbasa sa libro na sinulat sa kaanib ni Soriano. Ito yung referensya ng video. Di rin siya pwede sumanib sa appointed son dahil hahanapan talaga niya ng papeles, baka walang maipakita si Quibuloy. Ang pinakamalapit sa sinabi niyang true church, ang original na church na hindi niya mabanggit, ay kayo na lang ang humula. Sana i-google niya kung gusto niyang malaman. May kasabihan sa English, it is hard to believe what you don't want to believe. Hayaan lang natin yan, bro. May nakalaan na mga inquisitor niyan. Balikan muna natin si Ate Edna. Ate Edna, ipakita muli ang mga katuruan ng simbahang Katoliko na tinutulan ng mga heretiko. Ito yon. Pahinga muna ako, Idol Bert. Kanina pa akong nakatayo dito. Si Sister Luz Mona ang isa lang mo sa Inquisition. Buti nakaupo lang siya. Salamat, Ate Edna. Sa susunod, umupo ka kasi. Yun pala ang mga katuruan at doktrina ng Katoliko. Ang dami niyan. Itong purgatorio, narinig ko na rin ito ni Soriano at sa ibang heretiko. Marami nga ang hindi makapasa sa Inquisition ito. Ngunit Idol Bert yan. Ang mga paboritong depensahan ng mga Catholic faith defenders at mga Catholic apologetics, parang mamon na lang sa kanila yan. Alam niyo yung mamon, tinapay na malambot ba? Baka hindi niyo naintindihan. Ang ibig sabihin, chicken feed na lang yan ng mga defensor. Ang mga defensor pa nga ang maghamon ng mga katanungan. At tuturuan ka pa kung papaano isasaayos ang iyong katanungan na may puwersa at galit. Tulad na lang sa mga video sa pamamahayag sa publiko ni... Huwag na lang yan, Ate Luz. Kung magbanggit ka ng isa sa kanila at hindi mo babanggitan ng iba,
magtampo pa yung iba. Baka hindi na tayo i-like, subscribe at i-share at mag-negative comment pa tayo. Sayang na lang ang airport natin. Ituloy natin ang Inquisition. Bakit ba kasama sa Inquisition ang mga Hudyo? Hindi naman sila mga Kristiyano. Bagay, nabanggit na ito sa unang nating video pero parang may mas malalim pa na dahilan kung bakit. Sa nanonood nito, sana mapanood ninyo ang videos na sinundan ito dahil nandoon ang unang paliwanag sa heretiko. Kung ikaw ay Kristiyano, ngunit hindi naniwala sa doktrina ng unang simbahan na ayon sa kasaysayan ay ang Katoliko, masakit mang sabihin, ikaw ay heretiko. Sislos, ipakita mo na ngayon ang hilig mo. Ano ba ang anti-Judaism at ang anti-Semitism? Ikaw naman, Idol Bert, kahit mahilig akong makipagchismisan, pero nag-research naman ako. Tama ang tanong mo. Ibigay muna natin ang kahulugan sa anti-Judaism at anti-Semitism para makita natin ang dahilan kung bakit napasama sila sa Inquisition. Ang anti-Judaism ay isang termino na tumutukoy sa pagtutol o pagkontra sa Judaismo, ang relihiyon ng mga Hudyo. Bakit kinukontra ang Judaismo, Ate Los? Normal lang kasi yon sa may kakaibang pananampalataya. Kung ikaw ay Muslim, syempre kinokontra mo ang hindi katuruan ng Muslim. Ganun yon. Kung palaliman pa natin, baka hindi na tayo makahinga. Kaya, to make the long story short, ganun yon. Parang hindi ka na mahilig sa chismis, Ate Los, ah. Ano naman yung anti-Semitism? Parang hindi ka nakuntinto sa sagot, Idol Bert. Nasasaktan ako. Kung pwede palang maglabas ng kalungkutan, pero walang kasamang emosyon itong boses ko. Para bagang Dre. Pero kinukulang kayata? Or sige dagdagan natin sa pamamagitan ng halimbawa. Kilala mo ba si Marcion of Sinope? Si Marcion ng Sinope na buhay sa 85 hanggang 160 AD. Siya ay isang theologist sa early Christianism. Nagturo si Marcion na ipinadala daw ng Diyos si Jesucristo na iba sa mapaghiganting Diyos na lumikha ng mundo. Itinuring niyang tagasunod siya ni Apostol Pablo na pinaniniwalaan niyang tanging tunay na apostol ni Jesucristo. Ang kanyang doktrina ay tinatawag na Marcionismo. Inilathala ni Marcion ang pinakamaagang tala ng mga aklat ng New Testament. In English, he published the earliest record of a canon of New Testament book. Ito ang binanggit ni Pastor Vacalares na unang sumulat ng New Testament, pero piki naman. Sinong piki? Si Vacalares? Combine o kurambos sila. Dahil si Marcion ay nag-publish siya ng sarili niyang kanon ng mga banal na kasulatan ng Kristiyano na naglalaman ng 10 liham ni Pablo, hindi isinama ang mga pastoral na liham. At ang ebanghelyo ni Marcion, uulitin ko ang ebanghelyo ni Marcion, sinama ang kanyang sarili. Pero sa kasaysayan ay sinasabing ito ay ini-edit sa bersyon ng ebanghelyo ni Lucas. How dare you, Marcion? Ang ilang modernong eskolar ay nagteorya na ang ebanghelyo ni Marcion ang pinakalumang bersyon, ngunit ito ay tinutulan. Kaya kurambos sila ni Pastor Vacalares. Ano naman ang kaugnayan ni Marcion sa anti-Judaism? Ito na. Si Marcion, rejection ng lumang tipan. Naniniwala si Marcion na ang Diyos ng lumang tipan ay hindi ang tunay na kataas-taasang Diyos. Ibinabangga niya ang Diyos ng lumang tipan sa masamang demiurge o lumikha ng sanlibutan na kinikilala bilang ang Diyos ng Hebreo o Hudyo sa lumang tipan. Kaya sa 144 AD pa lang mayroon ng anti-Judaism. Sa kabuuan, ang Marcionism ay itinuring na heresy at siya'y itiniwalag sa mga ama ng simbahan, lalo na nila ni Tertullian, Justin Martyr, at Irenaeus. Si Tertullian pala ay pinagdudahan sa kasulukuyan panahon na founder ng Katoliko. Paano ko nasabi? Ito ang kanilang video sa debate. Kaya tama ka lang sa iyong ministeryo, Idol Bert, na tulungan ang ating mga kababayan na alamin ang kasaysayan, hindi lang ang Biblia. Dahil hindi lahat na nangyari sa mundo ay mabasa sa Biblia. Alam niyo kung bakit? Pagkatapos na isulat ang Biblia sa 100 AD, wala nang alam ang Biblia. Common sense. Kaya, alanganin ako sa sinabi ni Bro Eli Soriano na lahat ay mababasa sa Biblia. Halimbawa na lang sa sinabi niya, na maraming lilitaw ng mga bulaang propeta at ililigaw ang marami. Kaya si Kibuloy daw ay nasa Biblia. Ang ibig sabihin, si Kibuloy ay bulaang propeta.
At baka nga pati si Eli Soriano. Oo nga ano? Parang tama rin si Bro Eli. Ang hirap intindihin ng Biblia kung sariling interpretasyon lang. Kaya kailangan ng guidance ng simbahan. Ang tawag yata noon 2 magisterium. minutes more. Ay, sorry idol, ginanahan lang. May 2 minuto pa ako ano? Ituloy ko lang kunti. Kaya sa video natin sa The Making of the Bible, may kautusan ng Tulaos bayan ng Fransya noong 2 siglo. Kung hindi ako nagkakamali, nandito naman sa description ng link na pinagbawal ang pagbabasa at pagmamay-ari ng Biblia. Alam niyo kung bakit? Hulaan niyo at isulat ang inyong hula sa comment section. Tapos na. Hindi mo pa sinagot kung anong kahulugan ng anti-Semitic, Sister Los. At kunting emosyon naman sa pag-deliver mo, Sister Los. Kung may galit ka, iparamdam mo naman sa busis mo. Pati tuloy ako, napagaya sa'yo. Ito na lang, Idolbert, ibigay na lang natin ang pagtatangi ng anti-Semitic at anti-Judaism. Ating tukuyin ang kanilang pagkakaiba. 1. Anti-Semitic. Ito ay puot o diskriminasyon laban sa mga Hudyo bilang isang lahi. Noong panahon ng Kristyanismo, naging relihiyoso ang pagtutol sa mga Hudyo sa dahilan na ang ilang mga Kristiyano ay nagkaroon ng negatibong pananaw sa mga Hudyo dahil sa pagkakasangkot ng ilang lider ng Sanhedrin sa paghatol kay Jesus. Ang modernong antisemitism ay nagmumula sa mga teoryang racial. Halimbawa, ang Holocaust noong World War II ay isang malupit na halimbawa ng antisemitism. 2. Anti-Judaism. Ito ay puot laban sa relihiyong Hudyo bago pa man umusbong ang konsepto ng lahi. Hindi ito eksklusibo sa isang lahi. Ito ay tungkol sa relihiyon. Noong ika-2 siglo, ang anti-Judaism ay naging bahagi ng antisemitism sa kanluraning Kristyanismo. Sa pangkalahatan, ang antisemitism ay mas higit na nauugnay sa lahi, habang ang anti-Judaism ay may kaugnayan sa relihiyon ng mga Hudyo. Gets mo? Mayroon bang kaugnayan ang antisemitism sa inkwisisyon na ginawa ng mga Kristiyanong Katoliko? Sister Los? Oo, may kaugnayan ang antisemitism sa mga inkwisisyon na isinagawa ng mga Kristiyanong Katoliko. Narito ang ilang mahahalagang punto. 1. Spanish Inquisition. Noong 1478, itinatag ang Spanish Inquisition sa Espanya upang suriin at puksain ang mga New Christians o mga Hudyo na nag-convert sa Kristyanismo. Ang mga New Christians ay naging biktima ng pagmamalupit at pag-uusig mula sa Inquisition. 2. Expulsion of Jews. Noong 1492, ang malawakang pag-uusig sa Espanya ay nagtapos sa puwersahang pagpapaalis ng mga Hudyo mula sa bansa. Ang mga Hudyo na nag-convert sa Kristyanismo lamang ang pinahintulutang manatili at ang mga itinuturing na patuloy na sumusunod sa Judaismo ay hinaharap ang pag-uusig sa Spanish Inquisition. Sa pangkalahatan, ang antisemitism ay may malalim na kasaysayan at ang mga Inquisition ay nagdagdag sa pagpapalaganap nito sa Europa. Salamat, Sister Los. Pahinga ka muna. At pag-aralan mo kung paano nagsimula ang Protestantism. Anong dahilan? Bakit nagprotesta sila sa Katoliko? Baka may kinalaman ito sa pag-aabuso na naman ng mga opisyalis ng Katoliko. Ikaw na naman, Ate Edna. Buti nakapahinga ka na. Ginawa mo ba ang iyong research tungkol sa ating topic? Salamat, Idolbert. Ako na may magpahinga. Ikaw na naman, Ate Edna. Sige, Sister Luz. At syempre naman, Idolbert, no? Kahit ang tao'y walang alam sa history, kung gusto lang niyang malaman, ay hindi yan imposible. Ulitin ko, hindi imposible yan dahil maraming na ngayon ang mga AI na mas matalino pa kaysa akin. Ang pagka-ignorante ngayon ay kusang loob at talagang sinasadya. At kung sinasadya, malamang siya'y sinunggaling at kung siya'y sinungaling. Alam mo na kung sino ang ama ng kasinungalingan. There is a saying that says like this, "Ignorant is a chosen ignorant. They do not know because they don't want to know."
Kahit naghirap pa tayong mag-research para sa kanila, Idol Bert, kung ayaw nilang makinig at magkunwari hindi nila nalaman, ay walang kabuluhan ang ating paghihirap. Pasingit muna, Idol Bert. Ate Edna. Palagay ko importante itong kawikaan na nilantad sa atin ni Ate Edna. Nabasa ko itong artikulong ito. Ito yata ang kaugnay sa sinasabi ni Ate Edna. Ignorant is a chosen ignorant. They do not know because they don't want to know. Mayroon palang pag-aaral tungkol dito, ayon sa resulta ng pag-aaral. Tungkol sa kasabihan na sinabi mo, Ate Edna. Ang sinsadyang kamangmangan o ignoranti ay nangyayari kapag ang tao ay sadyang umiiwas sa kahihinatnan sa kaniyang gagawin. Ganito ang kanilang eksperimento. Hugon grupo, ang unang grupo tatawagin nating Team Arius. Ang pangalawang grupo ay tatawagin nating Team Marcion. May dalawang opsyon ang mga kalahok. Option A, tumanggap ng mas maliit na gantimpala na 500. Option B, tumanggap ng mas malaking reward na 600. Condition, kung option A, ang pipiliin nila, makakatanggap din ng 500 ang isang anonymous na kasamahan. Kung option B ang pipiliin nila, 100 lang ang matatanggap ng isang anonymous na kasamahan. Ang Team Arius ay walang alam at hindi pinaalam ang mga kondisyong ito, kaya naturally or normally, ang pipilin ng Team Arius ay option A or option B. Nagtatanong ka ata? Bro Ele, hindi lang halata. Naturally, pipiliin yung malaki ang option B. Hindi kasi nila alam ang kahihinatnan o ang kondisyon. Blind sila, kaya kumkilos sila in a natural way. Correct, Ate Edna. Pero itong Team Marcion na unang gumawa ng Picking New Testament ay pinaalam sa kanila. Ang condition, ang ibig sabihin alam nila ang kahihinatnan sa maging desisyon nila. Kung ikaw ang nasa Team Marcion, Ate Edna, ano ang instinct mo? O ang karamihang membro ni Marcion na pipiliing option? Dahil maawain ako, pipiliin ko na lang ang mas mababa, 500 pesos dahil makatulong pa ako sa ibang tao sa pamagitan ng pagtanggap din niya ng 500 pesos. Kaya option B ako. At nakakahiya naman na merong nakakalaam sa favor na condition tapos hindi mo ginawa ang selfish mo naman. Kaya sa pag-aaral na yon, natagpuan ng mga mananaliksik na kapag binigyan ng option, 40% ng tao ang pumili na huwag alamin ang mga magiging bunga ng kanilang mga aksyon dahil maapektuhan ang kanilang desisyon, kaya minabuti pa na manatiling walang kaalaman. Tricky ito, kapatid, na hirapan din akong umintindi nito. Ang conclusion point ko. Tika, hindi ko naintindihan, Bro Eli. Yung phrase na huwag alamin ang mga magiging bunga ng mga aksyon dahil maapektuhan ang iyong desisyon. Kaya minabuti pa na manatiling walang kaalaman. Kaliwanag mo nga yan. Kaya nga sabi ni ChatGPT, tricky ito. Kaya ilang bisis ako naghingi ng paliwanag. Ito makikita sa screen, magugunita sa experiment. Kaya pinili sa Team Marcion ang 500 peso kaysa 600 pesos dahil alam niya na mabigyan din 500 ang ibang tao. Ang kanyang desisyon ay naimpluwensahan ng kanyang kaalaman. Kaya ang ibang tao, 40%, mas ginustong hindi malaman, choosing to be ignorant, upang manatili lang na ang kaniyang pagkilos ay natural lang, walang pagbabago. Status quo. Kung may alam ka ay pressured ka na gumawa na ayon sa kaalaman mo at sa nalalaman mo. Ating ilapat sa True to Life story. Ako muna ang magsalita, Ate Edna at Idol Bert, ha? 40% ang gustong manatiling ignorante ayon sa pag-aaral. 60% ang gusto ng kaalaman. Magandang data ito, may chance ang ating paghihirap, mga kapatid. Sa paglalapat sa True to Life story, 40% ayaw paniniwalaan na ang Katoliko ay ang simbahan na tinayo ni Kristo. Lahat ng standard na libro ng kasaysayan at mga encyclopedia ay sumang-ayon na ito ay katotohanan. At kung hindi si Kristo, sino? Sabi ni Bro Eli Soriano, hindi ko alam, hindi pa ako buhay noon. Dito lang tayo mag-focus, kapatid, sa aking katukayo. Pero marami sana akong ibigay na example, pero dahil ako rin ay apektado sa resulta ng pag-aaral na ito. Na kung marami akong kinonkontra na heretiko,
mababawasan ang ating manonood o mag-likes o mag-subscribe. Alam ko yon, kaya ang aking kaalaman ay naging impluwensa sa aking mga kilos. Mabuti sana hindi ko alam, natural lang sana ang aking pagkilos. Ang ibig sabihin, sinadya ni Bro Eli Soriano, codename BS, na hindi alamin ang history o kaya'y nagkunwari na di niya alam dahil siya'y ma-pressure sa kaniyang susunod na hakbang. Oo, ganun yan. Alam mo pala na si Kristo ang nagtayo ng Katoliko o bakit gumawa ka ng sariling mong grupo? Na kumontra sa grupong tinayo ni Kristo, marami ng mga katanungan na bumabagabag sa kaniyang pagkakomfortable. Kaya sa resultang ng pag-aaral na ito, matatanggap natin na tama ang iyong kasabihan. Kaya pala may mga obvious o klaro na, pero ini-ignore pa rin. Halimbawa na lang, ang mga Kastila ng pumarito sa Pilipinas ay obvious na mga membro ng Katolikong simbahan. At sabi pa niya, ang true church, the original church, na siya'y umanib. At sa video ay hindi binanggit ni Eli Soriano na Katoliko yon, he plays ignorant or he assumed ignorant. Kaya sa pag-aaral na ito, kapatid, natuto din tayong umunawa. Kasi normal human behavior yan, kung sa bagay 40% lang. Kasi ang iba, through the divine intervention, ay nakaiwas sa normal behavior na yan. Ang halimbawa natin dito ay si dating Pastor Noe Dora at yung mga karamihan sa mga Catholic faith defender. May natutunan ako sa iyo, Bro Eli. Kayo dyan na mga nanonood, na-gets ba ninyo? Kaya hindi tayo magtaka na si Tertullian, Emperor Constantine, Emperor Justino, St. Ignatius, ang tinumbok na founder. At mayroong iba na si Magellan daw. Oh my God, I hate lies. Ituloy mo, Ate Edna. Natapos na yung paliwanag mo sa anti-Judaism at anti-Semitic at kung bakit napasama sila sa Inquisition. Sinama natin ito dahil humingi ang Vatican ng sorry sa nangyari. Ito na lang dalawa ang personalidad kung paano sila napasama sa Inquisition. Sila si Galileo Galilei, na-memorize ko pa naman sa high school yung mga scientist na yon, yung mga inventor na yon. At itong si Joan of Arc, paborito kong basahin yan sa library namin sa St. Francis noong araw. At hindi ko nabasa ang Inquisition. Selective lang siguro ang aking nabinasa. Paiksin na lang natin, Idol Bert. Mauubusan ako ng boses, I mean mga characters na allocated sa akin, nilimit kasi ni 11 Labs. Noong 1633, ang inventor ng telescope, hydrostatic balance, thermometer at compass na si Galileo Galilei, isang kilalang astronomer at pisiko mula sa Italia, ay dinala sa harap ng Roman Inquisition. Siya ay itinuring na vehemently suspect of heresy dahil sa kanyang pagsusulong ng Copernican theory na nagsasabing ang mundo ay umiikot sa paligid ng araw. Bilang parusa, si Galileo ay ipinagbawalang magturo at nabigyan ng bahay na pagkakakulong. Doon siya nanatili hanggang sa kanyang kamatayan noong 1642. Ay, marami talagang ignoranteng Katoliko noong mga panahon na yon. Ano sa palagay nila? Hindi bilog ang mundo? Hindi maambot ang buwan? Sino bang nagparatang noon at mapitkan man lang ang tainga? Dapat noon pa humingi na sila ng tawad dahil sa malaking kasalanan nila kay Galileo at sa siyensya. Ngunit sino ba naman ang magsabi rin na sa kanila na sila'y mali? Si Galileo nga lang ang nakakaalam at si Copernicus. Kung nabubuhay lang ako noon, marami akong gagawin na batas. Tulad na lang na hindi dapat pakikialaman ng mga scientist. Kaso lang hindi pa ako buhay noon. At wala sa kanila nakapag-isip ng ganong batas. Kaya hindi din tayo basta-basta makapaghusgas kanila. At ang panghuli, at ano nangyari nitong Joan of Arc at ng kalaunan ay naging santo pa. Ano namang racket nito, Ate Edna? Si Joan of Arc, isang bayaning Pranses at santo. Siya ay napasama sa Inquisition noong ika-15 siglo.
Narito ang kwento. Noong 1429, si Joan ay nagtagumpay sa pagtulong sa pagpapalaya ng Orleans at iba pang tagumpay laban sa mga Ingles sa Hundred Years' War. Ngunit may mga pagkukulang, kabilang ang pagkabigo niyang palayain ang Paris. Noong Mayo 1430, siya ay nahuli ng mga sundalo ng Duke of Burgundy at inilagay sa bilangguan. Noong Enero 9, 1431, si Joan ay dinala sa harap ng isang simbahang hukuman sa Rouen. Siya ay inakusahan ng heresy, witchcraft at paglabag sa divine law dahil sa pagsusuot ng kasuotan ng lalaki. Ang simbahang hukuman ay nagpasyang si Joan ay guilty at siya ay sinunog sa poste noong Mayo 30, 1431. Noong 1456, ang rehabilitasyon trial ni Joan ay isinagawa sa ilalim ng Inquisitor General na si John Brehal. Ang unang hatol ay binasura at si Joan ay itinuring na santo ng simbahang Katoliko noong 1920. Siya ay kinikilala bilang isang bayaning Pranses at simbolo ng paglaban para sa Pransya. Ang kwento ni Joan of Arc ay isa sa mga pinakatanyag na paglilitis sa kasaysayan, at ang kanyang pagiging santo ay nagpapakita ng kanyang makasaysayang kahalagahan. Nakakaawa nga itong babae na ito. Maganda pa naman siya sa kanyang picture. Kung kamukha lang din ito ng witchcraft, ay ng witch, ay hindi ka maawa. Wala pa yatang photographer noon, kaya wala pang eksaktong picture ni Joan of Arc. Pero the truth is, mayroon Joan of Arc sa kasaysayan. Hindi natin sabihin na hindi totoo ang Joan of Arc dahil hindi sigurado na ganyan talaga ang kaniyang hitsuras, kaniyang picture, kung siya ba talaga yon. Tawagin mo nga si Sister Luz at Edna dahil siya ang nag-research nitong paghingi ng sorry ng Santo Papa. Nandito lang ako, Idol Bert. O sige, ikaw naman, Sister Luz. Sino-sino ang mga Santo Papa ang naghingi ng patawad sa naganap na Inquisition? Kailan yon nangyari? Wala bang kumukontra sa mga arsobispo, cardinals o mga opisyal sa simbahan na kung bakit sila maghingi ng sorry na hindi naman sa kapanahonan nila yon dahil nangyari sa sinaunang mga Santo Papa? Yun sana ang gumawa ang siyang maghingi ng patawad dahil alam nila ang nature ng pangyayari. Galit ka ba, Idol Bert? Umaacting lang. Isa-isahin lang natin, Idol. Ang dami mong tinatanong. Si Pope John Paul II ay gumawa ng maraming paghingi ng tawad. Sa kanyang mahabang panunungkulan bilang Papa, humingi siya ng tawad sa mga Hudyo, kababaihan, mga taong nahatulan ng Inkwisisyon, mga Muslim na pinatay ng mga Crusader, at halos lahat ng taong nagdusa sa kamay ng simbahang Katolika sa mga nakaraang taon. Bago pa man siya naging papa, isa siyang kilalang patnugot at taga-suporta ng mga inisyatiba tulad ng sulat ng pagkakasundo ng mga Polish bishops sa mga German bishops mula 1965. Bilang papa, opisyal siyang humingi ng tawad sa mahigit 100 sa mga pagkakamaling ito, kabilang ang slave trade, 14 Agosto 1985, pati na rin sa iba't ibang pagkakataon noong dekada 1990. Ang papel ng simbahan sa mga burning at stake at ang mga digmaang panrelihiyon na sumunod sa protestanteng reformasyon, Mayo 1995, sa Czech Republic. Sa isang sulat para sa mga kababaihan noong Hunyo 1995, sinabi ni John Paul, ang dignidad ng mga kababaihan ay madalas na hindi napapansin at ang kanilang mga karapatan ay maling na ipapakita. Kadalasang sila ay naitataboy sa gilid ng lipunan at kahit na naisa sa walang bahala. Siyempre, hindi madali ang magtalaga ng sala para dito, isinasaalang-alang ang maraming uri ng kultural na paghubog na sa loob ng mga siglo ay nagbago sa mga paraan ng pag-iisip at pagkilos. At kung ang layuning pagbibintang, lalo na sa tiyak na mga konteksto sa kasaysayan, ay nauukol hindi lang sa iilang kasapi ng simbahan, ako ay tunay na humihingi ng tawad para dito. Paano si Galileo Galilei? Nabanggit ba ni Pope John Paul II sa kanyang paghingi ng tawad? Payagan mo na lang akong mag-English, Idol, dahil yung translation ko sa Tagalog ay hindi maganda.
Parang word for word kasi, ang translation parang hindi maganda pakinggan. O sige, maintindihan naman natin dahil ang punto lang natin dito ay naghingi talaga ng suri sa mga karasan na sa tingin natin na nasa modern world ay karumal-dumal. Tungkol kay Galileo. In 1633, the Inquisition of the Roman Catholic Church forced Galileo Galilei, one of the founders of modern science, to recant his theory that the Earth moves around the sun. Under threat of torture, Galileo, seen facing his inquisitors, recanted. But as he left the courtroom, he is said to have muttered, "All the same, it moves." In 359 years later, the Church finally agreed. At a ceremony in Rome, before the Pontifical Academy of Sciences, Pope John Paul II officially declared that Galileo was right. The formal rehabilitation was based on the findings of a committee of the Academy the Pope set up in 1979, soon after taking office. The committee decided the Inquisition had acted in good faith, but was wrong. In fact, the Inquisition's verdict was uncannily similar to cautious statements by modern officialdom on more recent scientific conclusions, such as predictions about greenhouse warming. The Inquisition ruled that Galileo could not prove beyond doubt that the Earth orbits the Sun, so they could not reinterpret scriptures implying otherwise. Yung ibig sabihin, Sister Los, ang mga inquisitors ay nagbase lang pala sa Biblia na hindi makikita sa Biblia na umiikot sa araw ang mundo. Kaya nabiktima tuloy si Galileo. Kaya aral na rin yon na hindi lahat na pangyayari ay makikita sa Biblia. Bible alone, napahamak tuloy si Galileo. At ang tungkol naman kay Joan of Arc, anong masabi sa Vatican? In English. Yes, the Vatican has addressed the wrongful condemnation of Joan of Arc. In 1456, Pope Calixtus III nullified the original trial and declared her innocent, effectively rehabilitating her reputation. This was a significant step in acknowledging the errors made during her trial. In more recent times, Pope Benedict XVI spoke about Joan of Arc in 2011, highlighting her sanctity and the unjust treatment she received from ecclesiastical judges. While this wasn't a formal apology, it was an acknowledgement of the Church's mistakes and a recognition of her heroic faith and contributions. Joan of Arc was canonized as a saint in 1920 by Pope Benedict XV, further solidifying her importance and the Church's recognition of her wrongful condemnation. Mayroon din bang sinabi ang Vatican tungkol sa Holocaust? Yes, the Vatican has addressed the Holocaust and expressed regret for the Church's actions during that period. In 1998, the Vatican issued a document titled, "We Remember, a Reflection on the Shoah," which acknowledged the failures of some Christians to oppose the Nazi persecution of Jews and expressed deep regret for these shortcomings. Pope John Paul II, in particular, made significant efforts to improve relations between the Catholic Church and the Jewish community. He visited the Auschwitz concentration camp in 1979 and prayed for the victims. In 2000, during a visit to Israel, he prayed at the Western Wall and placed a note in the wall asking for forgiveness for the actions of those who had caused suffering to Jews. Pope Francis has also spoken about the Holocaust, expressing shame and sorrow for the atrocities committed and emphasizing the importance of remembrance to prevent such horrors from happening again. Salamat, Sister Los, Ate Edna, Bro Eli, for a job well done. Ang tungkol sa paghingi ng tawad ni Pope Francis ay nasa isang video pwede rin ninyong panoorin. Hindi na lang namin sinama dito dahil lalo tayo mapahaba. Naubusan na ng boses ang mga AI ko. Character limit nila. Okay ra basta wala na tayong utang sa Inquisition. Binayaran natin sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga dokumento sa paghingi ng suri sa Vatican out of humility or pagkunbaba. Ating pinapakita dito, bagamat hindi natin sasabihin na ating ipinagmalaki na ang mga sinasabi namin dito ay kinopya lang namin sa mga dokumento. Ang sinasabi kong dokumento, hindi hard copy, hindi hardbound. Hindi na natin kayang bumili ng mga ganon. Umasa na lang tayo sa WW o World Wide Web.
maghingi na rin tayo ng apology kung mayroon man tayong nasaktan sa ating ginawang pananaliksik na hindi ayon sa paniniwala ng iba. Bro Eli, ikaw na ang magsabi. Mayroon kasing nag-chat sa akin na hindi daw maganda sabihin sa kapanahunan ngayon na ang isang Kristiyano na humiwalay sa Katoliko o lumalaban sa doktrina nito ay sasabihing heretiko o erehe. Kahit na ang definition ng salitang heretics ay hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon. Ni-research ko rin yon kung ano na ang latest, kung binago na ba sa simbahan ang kahulugan ng heretic. Pero parang walang binago. Sabi ng simbahang Katoliko, ang heresiya or heresy ay may napakapartikular na kahulugan. Sinumang tao na, matapos makatanggap ng bautismo, habang nananatiling nominal na Kristiyano at matigas na tinatanggihan o may pagdududa sa alinman sa mga katotohanang dapat paniwalaan, gamit ang banal at katolikong pananampalataya ay itinuturing na heretiko. Kaya't 4 na elemento ang kailangang beripikahin upang maituring na formal na heresya. Ang nakaraang balidong bautismo na hindi kinakailangang mula sa simbahang Katoliko. Panlabas na pag-amin na siya ay nananatiling Kristiyano, kung hindi, nagiging apostata ang isang tao. Tahasang pagtanggi o positibong pagdududa sa isang katotohanan na talagang iniharap ng simbahang Katoliko bilang inihayag ng Diyos, at ang kawalang paniniwala ay dapat na morally culpable, kung saan ang isang nominal na Kristiyano ay tumatangging tanggapin ang kanyang alam na isang doktrinal na pangangailangan. Ang sabi naman ni Dr. Edwin Tate, Anglican Church historian, subjectively, current Protestants aren't heretics, but objectively, they hold to many heretical tenets correctly observed. Protestantism is, by Catholic standards, heretical. Ang sabi naman ni Pope Leo XIII sa kaniyang panahon, 1878 to 1903, mga separated brethren, at ito'y hindi bago. Lahat ng mga Kristiyano na nabautismuhan at naniniwala kay Kristo pero hindi mga Katoliko. Karaniwang ginagamit ang terminong ito, separated brethren, ay para sa mga Protestante. Pero ganun pa man, katulad ng pagkumbaba ng ginawa ng mga papa sa Roma na kahit hindi sila ang direktang gumawa ng kasalanan sa kanilang kapanahunan ay humingi pa rin ng paumanhin. Likewise, in behalf of our team, we are sorry if the words heretics offended our separated brethren. Okay, thank you, Bro Eli. Ikaw, Atid na, may boses ka pa ba? Mayroon ko bang gustong i-plug in para sa susunod nating vlog? Abangan pala ninyo, Our dear brothers and sisters, we have an extraordinary treat for you in our upcoming episode. We will be sitting down with a legendary figure, an author of timeless wisdom, and someone renowned as the wisest in history. This is an interview you won't want to miss. Make sure to subscribe and hit the notification bell so you'll be the first to know when this spectacular episode goes live. Stay tuned and get ready to be inspired. Yes, thank you. Ako rin ay excited na. Ikaw, Sister Los, mayroon ka bang babatiin? Umiling na si Sister Los. Wala na siyang boses. Okay, hanggang dito na lang tayo. Salamat ulit sa panonood sa ating munting channel sa Fitful Believer. Kung hindi fitful, hindi believer. Ako'y muling mag-iwan ng kasabihan. Kung alam mo na ikaw ay nagsisinungaling, dapat mo nang ihinto ng kaluluwa mo'y gumaling. Hanggang sa muli!